Gandang gabi po mga kaibigan. Ito, meron tayong natanggap ulit na panel gauge. So, shoutout po kay Boss Jimmy Liena from Butuan City. So, Sir Jimmy, maraming salamat sa mga kaibigan. Itong customer natin ito ay madalas pong magpagawa sa atin. Kaya nagpapasalamat po ako sa inyo, Sir Jimmy, sa inyong tiwala at suporta. So mga kaibigan, ngayon po ay araw ng Linggo, March 22, 2026. So kahapon ko po yung na-receive to, Sabado. Pero sinabi ko na lang po sa ating customer na gagawin ko po ngayong Sunday kasi kahapon may mga activities po ako. Okay, so tingnan na po natin po. Ito po ay panel gauge na nga pala ulit ng Toyota Fortuner 2006 model. So ang issue po nito ay pag unang bukas, yung usually na nangyayari sa kanya, nag-link. Tapos, pag medyo mainit na, nabubuhay. Tapos, pagka bilang lang kayo ng mga ilang linggo, isang buwan, pagbuhay ninyo, minsan, pagbukas niyo ng makina ninyo, ayaw nang magbuhay, ayaw nang mabuhay ng gauge. So, ibig sabihin, blackout na siya. So, dumarating yung point, minsan nabubuhay naman kapag medyo mainit yung surroundings or minsan kapag matagal po nakabuhay yung sasakyan. Pero may mga times naman kapag grabe na yung pagkasira niya, yung problema niya, kahit po maghapon niyo po yung i-drive, hindi na po yung nagbubukas. At then, papatan po din natin ng LED to. So, meron pong recommend ng ating customer. So, mamaya po papakita ko po sa inyo. So, ayun po. So, fresh from the sasakyan at hindi pa rin po siya nalilinis masyado pero lilinisin po natin yan. Gagawin po nating bago yan. Okay, so buksan po muna natin pero bago natin buksan, check po muna natin. No? So wala naman po ako nakikitang any damage o any physical damage dito sa mga plastic, mga cover. May mga minor scratches lang which is normal lang naman po dahil sa katagalan. Okay, so tingnan po natin yung loob, no? Mas may ganda pong inspection po muna natin so bago po natin gawin para at least transparent po tayo at nakikita po ng customer natin, no? Okay. So tingnan natin mabuti. Kasi meron po akong mga nare-receive dito. Pala kasi ng mga customer hindi pa nagawa. Kaya minsan meron akong mga nakikita mga na-repair na, minsan sunog pa nga. So kasi may mga maraming cases kasi usually mga nabili po kasi nila yung sasakyan nila second hand. So kaya hindi rin po nila alam ng history. So ayan. Kaya mas maigi pong inspection po natin. Ayan. Okay. Ayan. So walang damage po, no? Malinis, maayos. Okay. Then ito. Ayan. Tanggalin muna natin ito. Itong secondary cover niya. Yan! Okay. Kanina nga pala, doon po ako nag-service sa Quezon City Circle. Pag Sunday, doon po ako nagawa. Kaya yung mga makapanood nito, doon po, chat nyo lang po ako or text nyo po ako para schedule ko kung saan ako naroon. Okay? Tanggalin natin yan. So bago nyo tanggalin ito, yung mga gustong mag-DIY, make sure lang na maalam kayo dito sa electronics. At kung saan nakaturo yung needle, lagyan nyo po muna ng marking, buhitan ninyo para pagbalik ninyo, doon nyo po itatapat. Kasi pag nagkamali pa kayo ng balik yan, hindi maayos ang hindi maayos ang alignment, hindi tama yung palog ng mga needle. Okay. So, buksan natin, ha. Okay, so ayan, fresh na fresh po siya. Hindi po siya ni-repair, walang anything na nalubog sa baha. Okay. So ayan, tanggalin po natin itong needle. Needle itong LCD. Ingatan nyo lang po ito at ito ay medyo maselan. Pagka nagkamali kayo dyan, bumagsak, manipis lang yung nito yung salamin. Kaya ang nangyayari dyan, madaling mabasag. Ayan. Danakit lang po yan mga kaibigan. Dali po siyang tanggalin.
Ayan, mga sunog na nga po yung LED. Bukod doon sa repair niya, papalitan na rin natin ng LED. Okay, so, yan. Umpisahan ko na po yung pagre-repair nito. It will take around 1 hour or less than 1 hour. Then, balikan ko po kayo after. Mga kaibigan, so ito po. Tapos na po natin gawin yung ating gauge na. Napalitan na natin ang ilaw. Lumiwanag na siya, no? At the same time, napalitan na rin po natin yung mga pyesa para doon sa kanyang sira talaga na nag-flicker or nag-blackout. So ito po yung mga tinanggal natin. Lahat po yan, no? Isang set na po siya, pati yung ilaw. Then ito po yung ating mga pyesa na ikinabit. Mga brand new po yan, mga silyado pa po siya. Okay, so pati yung LED, kasama na rin po. Then yan, check po natin, no? Supplyan natin siya para makita natin. Kanina nung sinubukan kong i-test, wala talagang ilaw. Ay gumana ng mga needle bago po gawin. So ngayon, tingnan natin. Okay. 1, 2, 3. Yan, yun. Liwanag na, oh. Okay, so bilangin po natin. Bali yung ilaw po niyan, 21, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Yan, sakto po. So, gumagana na siya. Okay, so ilagay na natin siya dito sa kanyang lagayan. Pero bago niyo po siya ilagay dito, make sure po ay linisin niyo po muna, no? Okay, kung may brush po kayo, brushin niyo po muna siya. Para yung mga dumi niya, wala. Kasi hindi naman po ito laging nalilinis. Pagka may sira lang, sa lang siya nabubuksan. Kaya maganda po ay, yan ang dumi. Pag hindi nyo kasi nalinis yan, yung kanyang dumi, nabablock po yung liwanag ng ilaw. So kaya kailangan po siya talaga lilinisin. Okay. Lagyan na natin yan dyan. Okay. So yan. Okay na, malinis na siya. Yan, kabit na natin siya, no? Okay. So meron pong touch ng kulay red. Yung guhit niya doon sa gauge. So ilagyan na rin po natin yan. Mamaya po. Iyaano po natin siya. Bubuhayin po natin yan. Okay, sakto. Kabitak po natin ito, no? Okay. Yan. Tapos ito, linisin nyo po itong LCD para patlikod. Ingat lang po dito kung mabasag. Tapos, kabit nyo lang po yan. No? Ingatan nyo lang po, baka mabali yung needle, baka hindi magkasya. Pag kami mga ganyan, yan. Okay. Sakto na. Minsan pag may tumutukod, baka mabali. So, huwag yung pipilitin, no? Okay, so yan. Kabit natin. So, okay. So, yan. Okay. Inisin nyo po muna, no, mga kaibigan ito. Para pagkabit nyo po ng cover niya, malinis po. Okay, so ngayon, ito po, yung tinandaan po ninyo na guhit bago nyo siya tinanggal, doon po siya itapat, yung pinakadulo ng needle. Okay. Yan. Tapos ganoon din dito sa gas at saka sa temp. Dito naman sa RPM at saka sa KMH, kahit hindi nyo na siya lagyan ng palatandaan kasi nakatapat naman to sa 0. Ayan. Okay.
naman, ganun din. Yung RPM, nakatapat ka sa 0. Okay. Yan. Tapos ikot nyo lang po. Check nyo ba kasi may nasayad. Pag may nasayad dyan, iangat nyo lang po ng konti. Para hindi siya tumama dito at hindi siya mag-i-stack up. Okay. Yan po naman. Inisin nyo rin mo ito. Ayan. Okay. Ayan. At sinet ko muna po yan sa pinakataas para pag power up ko, pag supply ko sa kanya, automatic magka-calibrate po yan. Okay. Tapos, itong plastic cover niya, linisin niyo po ng acrylic cleaner para makintab. Yan. Okay. May mga mancha po kasi yung gauge. Yung mga cases po ako nito, minsan binabaking po nila yan. Okay, iba naman, pagka sobrang gasgado na, pinapalitan ako ng bago. May nabibili naman mo yan sa kasa. Pwede ko kayong bumili mo. Isa meron ako nagagawa, basag na siya. Puro katagalan na. Or during may repair o nabagsakan. Ayan, kitab. Ayan. Bago na. Goods na. Ayan, palitan natin. Okay. So, magka-calibrate po yan, no? At makikita nyo na rin po yung bagong kulay niya. Nilagyan natin ng touch na color red yung mga uhit niya gaya ng request ng ating customer. Ayan. Okay. Yan. Yan, supplyan na natin. No? Pag sinupplyan natin yan, makikita nyo yan, kakalibrate yan. Papalo yung kanyang mga needle sa baba para makalibrate siya. Then, yung lalabas na po yung kanyang odometer, yung mga display. 1, 2, 3. Yun, bumaba na siya. Ayan, bumaba na. Yung ganda ng kulay. Okay, ang reading ng kanyang odometer ay 260,423. Ayan, nakita niyo mga kaibigan, no? Yung kulay ng kanyang guhit, parang tawag dito, parang Civic, Honda Civic. Ganyan po kasi yung color ng Honda Civic na gauge. Ganda niya, no? Saka maliwanag na rin. Ayan, okay na. Okay na po ito. Pwede na po itong ship bukas. Ayan, siya pala, no? Pagka may mga ganitong box na carton, pinapalitan ko po siya nitong plastic para po in case na madaganan ng mabigat o mabasa, at least matibay po siya. So, Sir Jimmy Liliana from Butuan, maraming salamat po sa inyong tiwala. So mga kaibigan, yung details po ng aking paggawa, check nyo po dun sa description ng bawat vlog ko. Nandun po lahat. Cellphone number ko, pati kung saan ako sa service. So muli, maraming salamat po sa inyong lahat at magandang gabi.